Nako mga kababayan, may kumakalat ngayon na balita na di umano itong si Senador Rodante Marcoleta ay inambush daw. Nako. At sinabi ito ni Senador Marcoleta na isa itong fake news mga kababayan at isang paninira sa kanya. So panoorin natin lahat itong kanyang sinabi. At sinabi niya dito, mag-ingat sa fake news. Ayan. So panoorin natin mga kababayan. Grabe naman gumawa nito. Matindi ang gumawa nito. Bakit ganon? Ginawa niyong ah, ganito si Senador Marcoleta. Inambush. Grabe. So panoorin natin mga kababayan. Lahat na lang ng gagawa ng paraan para sa ganun mapanagot natin ang mga tao. Kasi nga ayaw nila eh. Oho. Ang aking pagkakaalam dito, ayaw nila na matuntun talaga kung sino yung mastermind. Oho. Kaya ganito ang ginagawa nila. Nako. Ako naman, ang kagustuhan ko, mapanagot natin, maibalik ang kinamkam, ang ninakaw na pera ng bayan. Yun ang kagustuhan ko eh. Opo. Mhm. So, ako na lang yata yung lumalaban ng ganun eh. Sila lahat, parang gusto nila, ako pa ngayon ang pinasasama. Oho. Kasi ako, Ayan na mga kababayan, no? Video sa pag-ambush kay Marcoleta. Hawak na ng otoridad. Sino kaya ito? Ayun, no? D-Ray TV. Ayan, siya yung Ayan, Direct TV mga kababayan. So, check nyo na lang yung channel nito or yung page. Ba't niya kaya ito sinabi? So, sabi ni Senador Marcoleta ay talagang sinisiraan siya mga kababayan. Kung ano-anong paninira daw yung ginagawa sa kanya. pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinopolitika ng mga kasama namin eh. Ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. Totoo. At pwede nilang ipukul sa akin. Ayaw ba nila na makita natin yung pinakamalaking isda? Hanggat kapag na... Dapat talaga mahuli itong pinakamalaking isda, yung mastermind talaga dito sa maanumalyang flood control anomaly mga kababayan. Kayo ba? Payag ba kayo na maliit lang na isda? O sap-sap o butiti lang ang mahuli? Dapat yung pinakabuaya talaga ang mahuli dapat mga kababayan. Yung pinakalulong, di ba? Hindi lang yung maliliit, dapat yung pinaka-mastermind talaga mga kababayan dapat mahuli. Nakuha ko na yung kopya ng mga dokumentong ninotaryo mismo ng opisina na yon at pare-parehong ganun ang pinanggalingan, Oho, magkakasala din yon. Ayun. Sapagkat sa notarial service law, kailangan nakaharap yung nagnunotaryo at saka yung nagpapanotaryo. Oho. Dito maliwanag na nag-assign lang siya ng isang staff doon o kaya secretary Totoo. para lang additional na kanyang ikabubuhay. Oho. Daw na ilang paragraph itong si Gutierrez. Ba, ikino-coach niyo parawaan niya. Sinasabi ko na nga, Oho. 4 kaming merong kopya noon. Opo. 4 lang ang binigay niyang kopya. So, yung chairman ng Blue Ribbon, Senator Ping, Senate President, Senator Win, Opo. at ako. Habang binabasa niya yung kanyang deklarasyon, yung kanyang paglalahad, sinusundan namin. Opo. Sinusundan namin kasi gusto ko yung actual recording. Sabi ko, basahin mo, huwag kang nagmamadali, basahin mo, may nalalaktawan kang isang linya. Dalawa, isang linya. Oho. O di sana, kung mali yung aking ginawa na yon, di sana sinabihan ako ni Senator Ping o kaya ni Senador tama naman nasusundan namin eh. Oo. E di sana sinabi niya, ano sinasabi mong nalalaktawan? Binabasa na, wala siyang Pare-parehas tayo ng nalaktawan. kopya, May nagsalita ba isa sa kanila? Wala. Oo. Alam din nila may nalaktawan siya eh. Lahat na lang ng So yun mga kababayan, 'di ba? Talagang kung ano yung paninira talaga na matindi ay ginagawa dito kay Senador Marcoleta, no? Kahit na gusto niya lang malaman kung sino yung sa punot dulo nito. Yung pinakamalaking isda dapat ang mahuli daw. Pero ang ginagawa sa kanya ay talagang diversionary tactics ang ginagawa mga kababayan para hindi mahuli itong pinaka-mastermind. So anong komento nyo dito mga kababayan? So mag-comment kayo kung anong opinion nyo. So ngayon naman panoorin natin to. So ito pa rin lumabas no sa
saganang mamamayan na ito ay pinag-usapan dahil marami pong nakapanood ata nung fake news na na balita na inambush daw si Senador Marcoleta, pati yung tao na alarma na at maraming maraming nag-chat, no? Kung totoo ba ito o hindi. So panoorin natin mga kababayan itong pangyayaring ito mga kababayan. Saan ba 'yan? Ito. Ayan. Yun hong mainit na nag-viral sa social media Oo nga, no? nitong weekends tungkol Yes. kay Senador Marcoleta. Ayun nga. Aba, siguro hindi lang 100 ang nag-message sa akin para itanong kung totoo o hindi totoo. Nako, ang dami po talaga nagtatanong. Yun na nga. Maging si Senador Dante Marcoleta, tinatanong ko eh. Oh. Totoo ba ito na bus daw ako? Pati siya nagtanong. Nagtataka siya eh. Yun na. Oo nga pero first, tayo naman kasi nasa ganitong professionals unang tingin nyo palang halatang halatang Yes. peke, hindi naman totoo. No? Tama. Kasi pag pinitignan mo, walang detalye, wala lang, picture lang. Tapos ganun lang ang sinabi. Yes. Pag tingnan mo yung detalye, wala kang makikita ang detalye. Ayun nga. Di ba? So, hindi mo siya maituturing na totoo. Yes. At hindi lalong ni maliit na balita, hindi mo masabing may bahid ng katotohanan eh. Wala pang ibang source eh. Siya lang eh. No? Wala. Ano ba? Drick, parang- TV, parang ganun Kinote lang siya ng iba't iba. Oho. Pero kung... Nag-share lang eh. Ay, pero... Pagka ganun, alam nyo na hindi totoo yan. Ha? Ay, pero nagtagumpay siya. Malamang malaki kinita ngayon nun. Ang problema, malaking problema din yan. Okay ka dyan. Kasi pwede siyang i-report. Yari ka kay Senador Marcoleta, makakasuhan ka na nagpakalat ka ng fake news. Ng mga tao, lalo yung mga nag-alala. Oo. Di ba? Eh, hindi lang yun. Nawawalan siya ng kredibilidad. Ayun. Kaya Pati nga- channel nyo po dyan. Ngayon siguro, baka tumaas ang ano mo. Eh, baka nag-pull outan, ha? Baka Ayan. unsubscribe yung marami. Ayun na nga. Pero tingnan ko yung parang wala din naman ganong subscriber eh. Kaya pala. Yung channel. Ayun pala yung gusto niya. Oo nga, baka nagpapansin lang. Naku, delikado po yan, ha? Huwag niyong gagayahin. Yung gagawa kayo ng maling balita, tapos lalo na kung may mga taong madadamay. Ayaw naman. Oo, Kaya delikado sabi ko, yan. paano yung mga supporters at mga tagahanga ni Senador Marcoleta, yung mga naglala? So, hindi Pamilya, po yan totoo. kamag-anak. Ha? Hindi po, wala. Hindi, aba, Oo. ano ba nakalagay yan? doon? Inambus daw? Muntik na. Muntik inambus. na raw Oo. inambush. Nako po. Ay, nung maghapon mula umaga hanggang hapon magkasama kami ni Senador Marcoleta nung Sabado eh. Eh, baka naman na-ambush kayo habang magkasama kayo. Hindi, nag-interview sa kanila doon. Hindi naman ambush interview. Talagang biyernes pa lang nakaplano ng sir, interviewin po kayo. Ho. So kahit ambush interview, wala pala. Walang nangyaring ambush interview. Pagkatapos ng aming aktibidad, naghiwa-hiwalay kami. Sabi niya, may kausap lang siya dito sa tapat ng himpilan. Oh. Pagkatapos umuwi na rin sila. At saka yung picture yatang ginamit nun picture sa ibang balita, no? Ay, May mga police, may mga... May mga pulis pa, di ba? Tapos may, alam mo yon yung eksena na parang may hinahanap na na bangkay mga kababayan. Ibang klase din ng post nito talagang sinisiraan si Senador Marcoleta Oo. militar. Oo. Ayan o. Anong pangalan nun guys? Hanapin natin mamaya. May mga militar. Oo. Saan yun? Lakson ako na. Iba pata yan, Yan, puro fake news eh. Oo. Ayan. Yung yung Ano yun? Lakson Ice November. This assumption control probe with very important witness. last Ibig sabihin ito, nilabas na nung page ni Senador Marcoleta. Oo. Dahil ang daming nagkakalat-kalat ng mga Yun. fake news no? Totoo, Oo. totoo. Kaya sinabi niya na lahat yan fake news. Hindi lahat totoo. Yun na nga. Ako, ewan ko lang, halimbawa, gaya niyan, pwede ba mag-initiative ang police, Ah. Mm. o kaya, mga ahensya ng gobyerno, na magpadala ng mga fake news. Yung mga, alam mo yun, yung eksena na parang may hinahanap na na bangkay, mga kababayan. Hindi naman ambush interview. 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 Hindi naman ambush interview
na maghain ng reklamo dito? Alam mo, Jen, O i-report? ginawa na ng NBI yan eh. Ganon? Noong ang Pangulong Bongbong Marcos ay bumisita sa Bogo, Cebu. Cebu. Oo. Nagpa-picture, may picture doon na lumabas. Oo. At may isang gumamit sa picture, nilagyan ng arrow yung ulo ng Pangulo at nilagyan niya ng caption na headshot. Nakakulong pa yung tao eh. Oh, hanggang ngayon? Oo. Kasi ano daw yun? NBI eh. Parang assassination attempt yun. Pero ang tinutukoy pala doon, Bisaya, natapat doon sa Bogo, Cebu. Yun ang paliwanag nung Anong tao? Oo, pero siyempre sa mga at saka daw ang ibig sabihin ng headshot sa Cebu ay Cebuano ay sapul. Oo. Pero sa iba, siyempre naman hindi lahat ng magbabasa niya Cebuano, di ba? Kasi kung sa shooter daw, Ay, oo. yung mahawak ng baril, Ayan. pag headshot, ibig sabihin, tinamaan ka sa ulo. Ayun, yan eh ano lang ha. Oo. Arrow. Tsaka interpretation lang. Yes. di higit lalo ito na Ayun, talagang oo nga, no? muntik inambush. Pwede kayang bagay, ano? Pwede yan. So, yun, mga kababayan, ano masasabi nyo dito, no? Sa pangyayaring to na talagang sinisiraan si Senador Marcoleta. Kung ano-ano ang pinagagawa sa kanya, no? Tapos ito pa, inambush daw, mga kababayan. Grabe, matindi itong pagkakagawa nito kay Senador Marcoleta. Antindi. Kung ano-ano na lang, mga kababayan, anong comment nyo dito? Anong opinion nyo? So mag-subscribe po kayo, mag-like sa ating video, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.